Yun ba ang mas magandang bilhin? Si split type or si window type? So yun yung pag-usapan natin sa video na ito. So, isang tabi na natin kung inverter man or non-inverter yung inyong bibilhin at mag-focus tayo sa advantages at disadvantages ng isang window type at saka ng split type. So unahin natin, syempre, sa kanyang operating sound. Kung ikukumpara mo si window type kay split type, mas tahimik si split type kasi si window type is magkakasama na yung kanyang components. So, nandoon lang sa mismong likod ng inyong mismong evaporator, yung kanyang compressor. So, sa loob ng kwarto is naririnig mo yung tunog ng kanyang compressor kapag gumagana ito. Whereas, si split type is yung kanyang outdoor is nasa labas at yung pinagdaanan lang na merong maririnig ka na sound is yung mismong copper tube na pinagdaanan ng inyong wall. So, ibig sabihin is mas less yung naririnig mo na tunog from the inside. Minsan nga is yung mismong evaporator na fan lang yung inyong maririnig at hindi na yung compressor na nasa labas. So, kung gusto mo lang mas tahimik is si split type. So, pangalawa is sa aesthetic. Siyempre, kung pagkukumpara natin yung dalawa, mas may advantage ka sa ganda ng pagkaka-install ni split type kasi halos po pwede mong ilagay si evaporator sa any part ng inyong room. And si window type is sometimes nagiging fixed yung kanyang magiging pwesto. And hindi ka minsan nakakapili kung saan naka-face yung kanyang condenser. So sa mga nakaraang video is napag-usapan natin na kung pwede lang na huwag nakabilad yung mismong condenser ng inyong aircon. So, yung kasing init ng sikat ng araw is may dagdag pa rin sa konsumo ng inyong kuryente. Whereas kasi si split type is pwede mong ipwesto yung kanyang outdoor nang hindi nakatutok kay araw. Yung advantage pa nito sa kung saan mo sila pwedeng ilagay is makakapili ka pa kasi hindi maganda na ang aircon is nakatutok mismo sa mga tao kapag ginagamit ito. Sometimes kapag nasa sofa, hindi siya magandang ilagay sa taas ng TV. Kasi kapag nanonood kayo at bumubuga yung malamig na hangin is sasakit yung mata nyo, no? Yung lamig na yon. At laging nagluluha. At pangalawa is syempre, iniiwasan natin na matuluan ng tubig yung TV. So, pwede mo itong ilipat na kahit saan na babagay sa pwesto na inyong room. So, sa aesthetic-wise, mas maganda at may advantage si split type. Pato, syempre, sa presyo. Ito yung comparison sa presyo is dapat yung kanilang horsepower. Kasi baka may mag-comment sa inyo na mas mahal naman si window type na ganito, ganyan. Pero hindi naman sila parehas yung kanilang horsepower. So sa parehong horsepower is mas mura pa rin si window type kesa kay split type. So sa budget ang iniisip ninyo is siyempre may advantage si window type. Ngayon yung susunod is siyempre yung kanyang maintenance. So, mas madaling i-maintain si window type kesa kay split type. Si window type is sometimes pwede mo nang i-DIY yung paglilinis nito. Whereas si split type, kailangan mo talaga na ipalinis sa mga aircon technician. Kasi sometimes kailangan talagang meron tinatanggal at binabaklas sa kanya indoor para malinis ito ng husto, pati na rin yung sa outdoor. Meron silang mga PCB card, especially yung mga inverter type na bawal mabasa. So kapag nabasa mo yon is kakamot yung ulo mo. Kaya naman is nagre-require ito ng mga technicians. And yung presyuhan ng dalawa is mas mahal na singin kapag ka-split type. So kapag pinag-compute mo yung mismong presyo na binili mo sila, siyempre mas mahal sa split type. Tapos pangalawa, yung maintenance pa ng dalawa, yung comparison is mas mahal pa rin yung maintenance ni split type kesa kay window type. So, kung budget ang pag-usapan at saka long term about saving money, is syempre, mas makakatipid ka kay window type. So, ngayon, yung pinakuli, ito, may mga pointers ang bawat isa sa insulation. So, sa insulation is kailangan mong bumutas ng malaki sa inyong pader para mailagay mo sa window type. Pero,
iisang grupo na lahat ng components niya. So isang box siya na ilalagay mo sa mismong binutas ninyo na pader. Whereas si split type is iwahiwala yung kanyang parts. So kapag i-install siya, kailangan mo talaga ng mga aircon technicians. Sa pagkaka-install ni split type, eto na. Disclaimer, hindi ako naninira ng mga aircon technicians. Pero, ang pag-uusapan natin is syempre yung mga risk factors during installation. Since hiwa-hiwala yung component ni condenser, ni indoor yung evaporator, at saka yung kanyang mga pipes, so kailangan bihasa yung mismong mag-i-install sa kanilang mga fittings, yung mga flarings, no? So kapag mag-i-install ka, although maliit yung bubutasin nila sa mismong wall ninyo, pero yung connections ng bawat isa is doon magkakatalo. So, prone na mapasukan ng hangin yung split type. So, during installation, kasi kapag kahit na ma-vacuum yun at hindi pa rin tama yung mga fittings niya, is maaari po itong mag-cause ng problema in the long run. Advantage at disadvantage ng window type at split type. So ngayon kayo na magde-decide kung ano yung mas priority nyo doon sa advantage at disadvantage ng dalawa. So maraming salamat po.